ICC judge nag-resign na sa takot sa sanction ng US at Russia. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ahasang kinuwestiyon ni ICC Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang soberanya ng Europa at ng Netherlands matapos umano'y mag-over-comply ang mga bangko sa US sanctions laban sa mga opisyal ng International Criminal Court. Sa isang panayam, ikinuwento ni Judge Ibanez na nakipagpulong sila ng iba pang apektadong hukom sa mga opisyal ng Dutch Ministries of Foreign Affairs and Economic Affairs kung saan direkta niyang inilahad ang kanyang pangamba kung susunod agad ang mga bangko sa polisiya ng Estados Unidos. Ano na ang saysay ng soberanya ng mga bansang Europeo? Haniya, where is the sovereignty of this country? Because the banks are independent. Why should they be subordinated to American policies? Ayon kay Judge Ibanez, ang kanyang mga bank account ay nasa European banks na sa prinsipyo ay dapat hiwalay sa impluwensya ng US foreign policy. Gayunman, dahil sa takot ng mga institusyon sa posibleng parusa mula sa Washington, agad umano nilang ipinatupad ang pag-freeze ng accounts at pagkansela ng mga serbisyo. Kahit ng hukom, ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang usapin ng personal na abala, kundi isang seryosong issue ng extraterritorial control kung saan ang desisyon ng isang makapangyarihang bansa ay umaabot at nangingibabaw sa loob ng ibang jurisdiction. Wow naman, Judge Ibanez, hindi ba't ipinaglalaban din ng dating Pangulong Duterte ang kanyang soberanya dito sa Pilipinas? Hindi ba't sinakop nyo rin? O ano kayo ngayon? Tama. Bumabalik. Kumbaga kanya-kanyang balik lang ng karma yan. Parang ang nangyayari kasi, kung ano yung naramdaman ni PRRD, pinararamdam din sa kanila. Kaya nga ito yung sinasabi natin, na tadhana na ang gumagawa para maramdaman nila yung mga ganyang bagay. Kata sa inyo ang karma na ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte. Samantala'y tila may pattern ang mga sanction ngayon sa ICC. Abay tila ganti ito matapos ang arrest warrant laban kay President Putin. Sinintensyahan ng isang korte sa Moscow ang Chief Prosecutor ng International Criminal Court na si Karim Khan at 8 iba pang ICC officials ng pagkakakulong in absentia bilang tugon sa inilabas na arrest warrant laban kay Russian President Vladimir Putin kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Noong 2023, kinasuhan ni Khan si Putin sa ICC dahil sa illegal deportation ng mga bata mula sa mga sinasakop ng Russia na teritoryo ng Ukraine. Bilang sagot, nagbukas ng kaso ang Russia laban kay Khan at sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrants ang ipinagutos ng ICC. Hindi miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa sa mga akusado ang humarap sa korte. Sinintensyahan si Khan ng 15 taong pagkakakulong habang ang 8 ICC staff kabilang ang dating ICC President na si Peter Hofmansky ay hinatulan ng 3.5 hanggang 15 years na pagkakakulong. Kasalukuyang suspendido si Khan dahil sa isang internal probe kaugnay ng misconduct allegations na mariin niyang itinanggi. Nauna na ring patawan ng sanctions ng United States si Khan dahil sa mga investigasyon ng ICC laban sa US at Israeli officials. Sa totoo lang kasi, no? Yung ICC na yan, di ba? Yung ICC na yan. Mas maganda na yung, wala na kayo eh. Para talagang gusto na kayong mawala sa sirkulasyon. Di ba?
Kasi talagang ang daming mali silang ginagawa. 'Di ba? Ang dami nilang mali. Yung pakikialam lang nila kay PRRD, napakalaking mali na 'yun eh. 'Di ba? Kasi siguro alam naman nila sa sarili nila, wala naman jurisdiction sila dito sa Pilipinas. Pero parang tuwan-tuwa sila na binigyan sila ng daan dito sa Pilipinas na sila ang makialam. No, kahit papaano parang sinasabi na para magkaroon kami ng buhay, bigyan nyo kami ng buhay. So binigyan sila ng buhay, pinadala si PRRD dyan. Siyempre, hindi naman basta-bastang tao lang si PRRD. Dating presidente lang yan. Hindi lang basta-basta dating presidente. 'Di ba? Alam naman na, pag hawak nila si PRRD, magiging matunog. Pero kita nyo naman, simula nang hinawakan nila si PRRD, nagkamalas-malas na sila. O kumbaga, hindi lucky charm sa inyo si PRRD. No, hindi lucky charm. Kahit doon sa mga taong kumidnap o nagbigay sa inyo kay PRRD, hindi lucky charm si PRRD. Sa taong bayan siya lucky charm, hindi sa inyo. Tulad ng Russia, hindi rin miyembro ng ICC ang US at Israel na may kabuang 125 member states. Mantakin nyo hindi miyembro ng ICC ang mga yan. Kahit tayo, hindi tayo miyembro ng ICC. Diba? Pero pinakailaman nila tayo. O hindi tayo miyembro, pero talagang may nakikimiyembro talaga para padala si PRRD doon. Kumbaga, nabebend nila yung law. Kahit meron tayong law dito sa Pilipinas, meron tayong court dito sa Pilipinas, wala silang pakialam. Samantala'y aminin man nila o hindi ng mga kakamping, ay takot na takot sila kay Vice President Sara. Totoo yan. Kaya't ang ginagawa nila ngayon, ang galit mula sa Marcos ay isinishift nila papunta kay Vice President Sara. Oo. Dahil takot sila na maupo bilang Pangulo si Vice President Sara. Panoorin natin ang buong video. Oo. Ang ginagawa ng mga pink ay i-shift yung anger mula sa mga Marcos papunta sa mga Duterte. Oo. Yun ang ginagawa nila. Aminin man nila o hindi, takot talaga sila kay Vice President Sara. Hindi, sa totoo lang, no, talagang ganun talaga, sinishift talaga nila yan. Yung mga kakamping na yan, na dati naman dilawan, o idilawan na lang natin yan, iisa lang naman niya ngayon eh. No? Kasi sa totoo lang, wala naman talagang atraso o mga Duterte sa mga yan eh. 'Di ba? Hindi naman mga Duterte ang nagpahirap sa mga dilawan. Kanino ba galit yung mga dilawan, 'di ba, sa mga Marcos? Oh. Kaya nga magtataka ka sa kanila eh. Ano yung punot dulo na ikinagagalit nila sa mga Duterte? Baka sabihin nila, kasi sinuportahan ng mga Duterte si Marcos, kaya galit din kami sa mga Duterte. Ganan? Oh. Bakit sa anak? Bakit kay PBBM hindi sila makaporma? Hindi nila inaaksyonan. Natatakot. Doon sila natatakot din eh. 'Di ba? Pero sa totoo lang, ito yung nakikita ko kasi. Gusto nilang makabalik sa posisyon. 'Di ba? Gusto nilang makabalik sa posisyon. Alam nyo sa nangyayari ngayon? Alam nyo kung ano? Alam nyo kung ano? Alam ng mga dilawan na mahina na ang administrasyon. Alam ng mga dilawan yan. Alam ng mga kakamping yan. Alam nila na umaalagwa na ang administrasyon. Marami ng tao ang nagagalit sa administrasyon. Yun ang pagkakaalam nila. Kaya syempre, sino ang kailangan nilang pilayin? Sino ang kailangan nilang matanggal? Diba ang mga Duterte? Kasi ang mga Duterte ang nananatiling matigas, matibay, at talagang sinusuportahan ng tao. At alam nila na kapag naglaban ang administrasyon at ang mga Duterte, ngayong panahon ng eleksyon sa 2028, alam nila sa sarili nilang mananalo ang mga Duterte. Kahit nga si Trillanes, umaamin na yan, di ba? Kaya nga, di ba, parang kumukuha na siya na kailangan magsama-sama tayo. Loyalista, kakamping, dilawan, mag-join force na. Di ba? Para mapabagsak si Sara Duterte sa 2028. Kasi ayun ang pinakamalakas eh. So kapag si VP Sara, nagtagumpay silang mapatanggal, nagtagumpay sila na mapa-impeach, wala na silang problema. Kasi syempre, masasabayan na eh. Natalo na ni Leni Robredo si PBBM eh. Di ba?
nagawa ng talunin ni Leni Robredo si PBBM nung Vice President. So, ang iniisip nila, hindi imposibleng matalo ni Leni si PBBM kapag naglaban yung manok ni PBBM kay Leni. Kasi hindi na pwedeng tumakbo si PBBM eh. Pero kung tatakbo si PBBM sa 2028, maglalaban sila ni Leni. So, eto pa yan. Siyempre, alam naman ng mga kakampik, ng mga dilawan na yan, na ang mga taong bayan ay may galit sa administrasyon. Hindi na ganun kasolid na 100% na sumusuporta sa administrasyon. Di ba? Hindi katulad dati ng 2022. Kaya ang iniisip ng mga dilawan talaga is napakadali nilang matatalo ang administrasyon sa eleksyon. Kung sino man ang manok ng administrasyon na ilaban, posibilidad na pwedeng matalo yun. Pwede nilang matalo. Ngayon, kung si BP Sara ay hindi matatanggal sa 2028, imposibleng manalo ang mga dilawan o kakamping. Mas lalo silang mahihirapan. Yun naman talaga yung nakikita ko eh. 'Di ba? Kaya sila masyadong nakafocus kay BP Sara. Ayaw nila na si Sara Duterte ang pumalit kay Marcos kung sakaling bumaba ito. Dahil nga, ang mga negosyante na nasa mga pink, Isa pa yan. yung mga negosyante na nasa kanila, yung mga tumutulong sa kanila mga negosyante, lahat yan ay mga oligarko na nakikinabang din ngayon kay Marcos. Ito kasing mga Duterte, hindi ito mga taga Manila and they don't care about the businesses of these people. What they are after is the protection of the people from the abuse of capitalism. Yun ang ginagawa ng mga Duterte. Kaya takot itong mga ito na nasa middle class kasi yung mga boss nila, yung mga amo nila na may mga may-ari ng kumpanya ay lahat maaapektuhan ang negosyo pag si Sara Duterte ang maging Pangulo. Pwede rin. Very simple. Ang karamihan ng negosyo na hinahawakan ng mga amo ng mga middle class na ito ay nasa public sector. At saka isa pa, kung sakasakali din talaga na si BP Sara ang pumalit kay PBBM, kung bababa si PBBM, hindi sila makakaporma. Kung ano yung hayahay sa buhay na nangyayari sa kanila ngayon, hindi na nila magagawa. Kung ano yung kaluwagan na nangyayari sa mga pamumuhay nila ngayon, hindi na nila magagawa. Once na si BP Sara na ang naging presidente. At gaya ng sinasabi ni Sir Madarahog, 'di ba? Na maraming maaapektuhan, maraming masasagasaan pag si BP Sara ang naging presidente. No? Alam naman natin na galit sa mga oligarko ang mga Duterte. Ibig sabihin public utilities. Nabalitaan niyo na ba na next year magi-increase ng kuryente? Ang singil ng kuryente next year. Oh, 'di ba? Panahon ni Duterte nahihirapan sila mag-increase kasi nga kino-compute 'yun. Oo, kino-question yun eh. Hindi dapat sumobra, hindi dapat profit-oriented. Nasa public sector ka, nasa public utility ka. Dapat yung profit mo doon hindi na aabot na magiging greedy ka, na magiging kawawa naman yung mga customer mo. Kasi walang choice ang mga customer. Walang choice yung taong bayan kasi public utility ka eh, kailangan ka eh. 'Di ba? Kuryente, tubig, telepono, internet. Oh, yung mga 'yan. 'Di ba? Yung mga industry na kalintulad niyan. Oo, yan ang mga gusto nila kasi gayon eh. Kapag nagtataas sila, walang kumukontra. 'Di ba? Etong Kaya mga sinasabi ko eh, nagagawa nila lahat ng gusto nila. 'Di ba? Kumpara na pag naging presidente ang isang Duterte uli, hindi na nila magagawa 'yan. dito ng mga dilaw, ito yung mga nasa middle class. Mga empleyado ito ng mga nandoon na mga negosyante sa taas. Ang mga Duterte, hindi mga taga Manila. Ang mga Duterte, hindi nila tinitingnan yan. Ang tinitingnan nila yung maprotektahan ang taong bayan. Kaya ang Yes. ginagawa nitong mga pink na ito is to destroy the credibility of the Yes. Dutertes at pabanguhin si Marcos. Yun kasi si Marcos madali lang. Pero si Duterte mahihirapan sila because Sara Duterte and the Dutertes have the support of millions and millions of Filipinos. Di ba? Sabi ko nga, sinabi ni Madarahag, madali lang yan.
sa mga Marcos. Madali lang anuhin ng mga kakamping, dilawan yan. Talagang mahihirapan sila sa mga Duterte. Doon sila pagpapawisan. Diba? Kaya kita mo, talagang kahit sabihin natin na malaki ang atraso ng mga dilawan, malaki ang naging atraso ng mga Marcos sa dilawan, kita nyo, ganun-ganun na lang nila kinalimutan yun. Na sinasabi nila, pinaglalaban nila noon sa rally nila, sa EDSA, mga ganito, ganyan, na kinawawa nyo kami ng martial law, mga mahal namin sa buhay, kinitilan nyo, kinuha nyo, nasaan na, ganito, palayain ang Pilipinas sa diktador, palayain sa martial law. Di ba may mga ganun-ganun pa kayo? Oh. Tapos, biglang, ano to, bati na agad kayo ng mga Marcos? Yung tipong wala nang kulay-kulay. Kailangan lahat tayo ay magsama-sama. Ganun agad? Ilang dekada na kayong magkagalit? Ilang dekada kayong galit na galit sa mga Marcos? Ganun agad? Heal agad? Kumbaga, hindi na love takes time? Oh. Tapos yung nag-heal agad yung galit nyo, parang ang tingin nyo sa mga Duterte, sila yung gumawa ng martial law? Sila yung nagpahirap sa inyo, parang ganon? Kinonvert nyo, tinivert nyo doon? Na natin na yung marami silang issue sa mga Duterte. Marami pa rin ang naniniwala sa mga Duterte for one simple reason. Nung naging Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, naramdaman ng mga Pilipino na safe sila. Naramdaman na safe sila. Yes. Oh. Naramdaman na pinoprotektahan sila. Naramdaman na magandang intensyon sa bayan natin. Oh. Naramdaman lahat yan ng mga Pilipino. Karamihan ng mga Pilipino. Etong mga nakaramdam din ng ganon, nagpla-plastik-plastikan na lang kasi nakikisali sa mga konyo. Naku po, Bayot, huwag kayong umarte-arte dyan. Sayang, ang kailangan ang kailangan ng bayan natin ay totoong liderato, Yes. totoong pagmamahal sa bayan. Yes. At kailangan natin ng leader na hindi madaling mauto. Yun. At may sariling desisyon at marunong gumamit ng kamay na bakal. Parang gano'n. Kamay na bakal. Talaga may paninindigan talaga sa sarili. Hindi marunong makinig sa mga alitap-tap. And if you keep attacking the Dutertes and you keep attacking Davao, anong ipapalit nyo sa Davao? Mayroon ba kayong pampalit na syudad na kahalin tulad ng Davao dito sa Pilipinas? Kinginan nyo wala. Di ba? Oh. At yung Davao nasa Mindanao pa. Oh. Hindi nandito sa Luzon, mga kinginan nyo. Oh. Ang gusto nyo, masira ang Duterte, bumango yung Marcos. Ang gusto nyo, yung Duterte ang may kasalanan sa pagnanakaw, hindi yung Marcos. Hindi kayo magtatagumpay, mga kinginan ninyo. Mantakin mo yung ibinibintang dati ng mga dilawan sa mga Marcos, sa mga Duterte na ibinibintang, no? Grabe. Araw-araw gagawa po ng content laban sa mga ninyo, ha? Sayang ang bayot! Itong bayot na ito, pink ito, ulit-ulitin ko, pink ito, hindi to loyalista. Kaya kayo dyan sa Malacanang, alam kong kumakampi, kumakampi kayo sa akin. Dahil nga yan, halatadong halutado, ha? Rizal, Tiberos for President yan, animal yan. Inyong pinagkaisahan, pinagtulungan ng dating Pangulong Duterte na isa ng 80 years old. Maaaring kaunti na lamang ang nalalabis sa kanyang buhay. Pinagkaitan nyo pang makauwi ng Pilipinas. Kaya Yes. ngayon, tila bumabalik na sa inyo ang ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte. Ano ang inyong opinyon? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan natin kanina yung video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Madara Hug. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.